ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga igala, may adlaw ka natong tanan og welcome to sa itong panagkuban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kaubalin niyo Armando Feniquito, mga igala. Yes, mga igala, no? Kamusta mo, no? Alda na kita karang Lunes, mga igala. Oy, ting sweldo na dara sa mga nagsweldo pizza 15 o 30 mga katambayan, no? O, tapos na inyong pizza de peligro karong panahon na, no? Ta mga igala ay mo gina-permitin nun makita nimo nga mga trend sa Facebook or mga igala pizza de peligro, ano, 13 pa lang kato pa lang Sabado, pizza de peligro na din, no, pizza de peligro na alang sa ilaha mga katambayan. But anyways, mga katambayan, no, una sa tanan, no, congratulations day sa mga kuan, no, nakahuman, no, sa bar sa tulo ka adlaw nga bar exams dinhi sa tuwas ano tibok naso di siya mga katambayan, no, and of course, no, grabe ka bibog, no, basta ang pangkal mga igala during bar exam bibog na mga igala, no, especially diya sa may atubangan sa Ateneo de Davao University Senior High School campus, no. Mo gina ang kuan gyud, no, ever since nagsugod na regionalize mga igala, no, mala fiesta na din ha mga igala, no. So ato mga businesses po dool sa maong lugar o sa maong tulunghaan mga igala, no, medyo every time, no, every September, no, nagaboom gyud ang ato ang kuan, no. So nindot po ni siya mga igala, no, pero duha man ta ni ka area din ni mga igala nganong ginapili gid sa uban mga igala, no, nga mga bar takers nga dinhi sa kuan, no, Davao City gid mag-take, no, sa bar exam kay duha man ka book area tawagan ni duha book area ani sa may ang una kay sa of course Davao City, nga ikaduha ang kuan MSU IIT. Pagagamay ra daw sila dito, no, na diri as far as Zamboanga na dinhi, no, which is para sa ako kuan kayo siya kanang matingala ko anong dirigid sa Davao, no, anong dirigid mo sa Davao, no, awa na traffic noon kagabi ito alas din mga ganun traffic kagabi dito sa diha sa may Bangkal. Abot gud matina ang ka-traffic, no.
From diha sa may kantong Kukels mga katambayan, no? Diha nagsugod ang ako. Of course, kailangan dira tubangan ng kuan, naman dira tubangan ng eskwelahan no ng ilang ginasalubong ang kuan mga higala. Oh, may gani dili parehas dito sa Manila no nga saba kay na banda. Pero dapat no mas nindot gyud na no nga dapat nagi advisory dira permanente no. Mas may pagka nang during that time mga katambayan no, siguro si mag-take na lang og kaning cognizance si CTTMO nga sinat-an na lang gina dapat ng lugaran dira nga junction mga higala no and i-reroute siguro no ni mga sakyan na no for the meantime di man na kuno kay magsugod magina mahigala pagkawas no sa mga kuan pagpasulong o pagpasulod o pagpagawas sa mga barista. Mo na siya ang kuan bibo ba gid no dira no just to kuan no just to give way na lang siguro ani ato ang mga pamilya, supporters, schoolmates, ato mga baristas mga higala no nga ma-kuan po nila no. Ma-celebrate din nila maayo gid ilahang kuan mga higala ilahang pag kuan gyud no pagsugat sa ilahang mga barista mga higala no. So mas nindot gyud siguro no nga i-close na dira no kay pila naman ta ka bar exam 2021, 2022, 2021 wala kay pandemic man 2022. 2023, 2024, nya karon 2025, 4 years na. Bantog ra kung mga classmates nang graduate na. Isa sila sa mga nag-bar exam atong kuan mga higala no. So nindot po jud mga katambayan nga ato pong kuno no. Ato ang tagaan og kuan ba total dili man na kada adlaw tapos ang kuan lang ana isa lang man ang weekdays ana mga higala, Wednesday lang. Wednesday lang ilahang kuan ana ang ilahang murag kuan jud ilahang kanang weekdays nga medyo busy no. So kana siya dapat lagi siya rerouting kuan lang siya kanang sa buntag ang kuan lang po na ni kay sa buntag man pud gud mga katambayan kaning kuan pud no kana especially kung Wednesday kuan kay siya tawagan ni pag Wednesday magud mga katambayan no mga nag-opisina so makuan sila pero kuan lang sa pagpasulod kadlawon no tapos abrihan gid siya dayon pagka 6 dapat nakasulod na tanan no mga 7 good no kay para di pud mga late pud mga nag-opisina or pakapinan na lang pud pag gamay pagdali na lang pud pagsayo sa to mga kuan di man na permanente tapos tama day hangyo lang punta sa mga dili taga Davao nga mga naga bar ops dinhi sa tuano kanili mga taga Davao region good nga palihog pud tag hipos po sa inyo mga basura diya ay di na wala gikuanan mga katambayan no pero ang basura baga katag yun no wala man mo yaya dinhi o may mga yaya dinhi pud ay no ay po ninyo na ikuan po ninyo mga bibilin-bilin ninyo mga basura no di alangan na among syndrome ninyo pakuanon ana mama po mo nag-coordinate no Supreme Court mag-coordinate kayo ito basura ninyo no future lawyers pa naman so kuan lang ang basura lang basic lang basura lang baski dili lang ninyo dili ninyo kanang kuanon itapok lang ninyo sa ka lugar kay pagdali lang pagkuan paghipos nako lain kayo ba nga kuan tapos ultimo basura may balaod ba sa to solid waste management dinhi papatakag ko so man ay po ninyo pa kaulawi pud no ito mga higala ay dinita sa ato ang mga update no sa ato ang mga ahensya sa gobyerno unahon na nato mga higala no ang update no balikan nato mga updates gikan sa Philippine Coast Guard mga higala pinaagi sa ato ang Coast Guard Substation Santa Ana Commander nga si Ensign Patrick John Domingo mga higala no og ang ang Public Information Unit mga higala sa Bureau of Fire Protection mga higala nga si Senior Fire Officer 2 Sheena Soralta mga higala no aron nga maghatag og mga update with regards sa ilahang ahensya mga higala no karong mga panahon. Anyways mga higala paminawon na nato sila.
the past 3 months, di ba ito nga nagsarado, sir? Kumusta po ang ato ang kuan? With regards to the coordination with the BFAR, no to ma'am, sa pinakaunang nga adlaw sa September sa pag-open season na sa pagpalaisdaan, ang pinaka-role ni Coast Guard is mag-conduct og pre-departure inspection sa mga fishing bangka nga 3 gross tonnage pataas para ma-ensure nato nga ilang bangka is seaworthy nga maglayag sa ato ang kadagatan o safety ang ato ang mga crew. Sir, nabay na kalapas or pila ang ato ang natikita na dakpan sa mga nagmalapason? Sa karon ma'am no, wala tay reported incident with regards to illegal fishing ma'am. Sa atong pre-departure checking, sir, apil na po dito sa May Dabsan, dito sa May West ba na, ginaihap ba na to, sir, in total, pila ang mga life vest na available and pila pa ang mga passengers na allowed na makasakay? Yes ma'am, naka-indicate na siya ma'am no sa ilahang CPC ma'am na kung pila ang passenger na makasakay dra. For example, ang isa ka bangka is nasa capacity nga 50. Then sa life jacket po na ma'am, na po na siya at least 55, apil na po nang sa crew ma'am. So wala pa'y total like changes, sir nga. Dapat magsuot na sila always. With regards to the wearing of life jacket ma'am, gina-strict yun na muna gina-implement sa mga open decks na vessel. Sama aning mga charters na ito nga gakandak og island hopping. Dili yun na muna sila ginapalarga ma'am kung wala na sila gasuot og life jacket ma'am. Thank you, sir. Pwede po mga yung info, sir, especially sa inyong monitoring sa tanan ng mga fishermen din sa Davao City alone, kung nabay ka itong mga recent mong sir, daghan og mga missing, especially dito sa may Davao Oriental, nabay cases po din sa ato sa Davao. Sa station, sa Coast Guard Station Davao ma'am, wala pa tay reported incident yun ma'am, kaning sa mga missing ma'am nga fisher folks. Pero kung naman ma'am, we will update na lang ma'am. Pero in general, sir, unsa ang atong reminders sa mga mananagat? Para sa reminders na to no, sa ato ang mga fisher folks is to take extra precautionary measure upon venturing the sea para ma-ensure nato ang safety nila. Magdala sila life jacket, kaning labi na ning cellphone, tapos dili sila mag-adto sa mga area nga walay signal. Thank you po, Sir Domingo. So, Ma'am Sir Alta, good morning po, Ma'am. Ma'am, nagsugod nga months. So, daghan jud ang mga Christian, nagasugod nagpalit og mga Christmas deckers, unsa ato ang reminder sa ilaha, Ma'am. Ug unsa pud tong number 1 na kinahanglan nila hinumduman nga if ever magpalit na sila og Christmas deckers? It is always na gina-remind ang public no to buy quality checked na mga appliance, especially with the Christmas lights na amang gimamalitan ano, and always check of course ang ilahang mga saksakan kung dili ba na diya mag-spark pagsaksak nila, and of course to check if mag-heat ba na ang ilahang mga appliance. Always na may ang among information and education section no naga-post ni og mga reminders as always, and of course sa Ricorida, and if makita ninyo nga visible sila in the area, ilagin nang gina-announce sa trompa na it's not only with those Christmas appliance na magbantay sila, but in everything, in all appliance that has something to do with electrical or anything that is hazardous to fire, gina-remind sila kung na dapat bantayan nila kung maggamit sila. And kanang sa mga appliance, if magpalit sila og mga gamit, tanaw na to kung barato o ligon ba o na-check ba yun na ICC quality check ba yun, na quality check ba yun siya. Kay I know sa everyone wants to to feel the spirit of Christmas and also magtipid because of and basing nag-inflate na karon so mangita gyud og barato, but let us always be sure of the quality of the product na we are going to buy, and of course check the quality of our electrical wirings at home if okay pa ba siya. Thank you po, Ma'am. Ma'am, good morning. If bigyan ko na subay sa ato ang observation sa pagbuhay lang sa Philippine Forest. Pero Rina, kumusta na ning mga high-risk ka mga places such as within 2, within 3 other places po na yung mga informal settlers? So with that, sir, no,
Permente na gini ninyo madunggan sa ko ang Oplan Ligtas na pamayanan jud. Maumbitan na ang atong mga kabomberohan nagaadto sa community, sa barangay, down to the every purok sir. Kay sa OLP manggod diha manggod mahibal-an ang community fire plan. Kung kani siya nga certain area is red, orange, or yellow. Red if it's very high risk, especially this is Davao City, daghan gyud ta diri red zone. And naamang po na siya sa Memorandum Circular 2019-49 with then Secretary Anyo nga maging part ang OLP sa barangay disaster ba na magplan sila with fire safety and prevention. So ang kabomberohan nagaadto naga-remind og nagmabitong kanang OLP pod sir naga-create diha og grupo way back it's called the Barangay Ugnayan Barangay Fire Volunteers karon sir ang tawag sa ila is our Community Fire Auxiliary Group. Kay kani sila nga grupo, kani sila mga officers, sila ang mahimo nga sila ang matudloan basic fire skills training, i-train ni sila nga while kung naisunog sa ilang community, sila gyud ang una na nahibalan og makatabang ahead while the responders are responding on the way. So always lang sir nga ang amo ang pag-adto sa community, pag-remind, pag-train sa ilaha. So naga-strengthen, naga-encourage. So as to the community, ang ilahang pag-accept pod nga program is well done and good, but still we cannot do away with the accidents caused if naging sunog nga may tabo within the area. Focusing sa Puro 12 years ago, nasunog mo na yung area. Kumusta? 12 years ago, karon area, access ato ang mga fire truck. Kumusta ang focus na sa barangay 23? 12 years ago, sir, dili pa ko ka-stick with the 12 years ago, sir. I'm still with my few years as fire officer, but with the area itself, we all know na during that time kung mag-anha ang atong kabomberohan, nag-planning, but it's not every day that we can see kung naabay bag-o diha nga magtukod og balay, mag-additional og balay, but it's always one of the evaluation na among makita, sir, na ang dalan yun no nga lisod kaayo kay in the long run ang mga tao kung sa una 12 years ago gamay ra kay ga-park dira sir. With this year, syempre mag-develop, mag-grow man gyud ilahang economic status, ilang financial status, so kapalit sila og sakyanan, so may madungagan sakyanan dira sa pag-park. So it's one of the problem na nakita no nga, it's gina-remind sila nga kanang pag naisunog unta ang agianan na ay maagian gud sa mga kabomberohan. So we can't do away nga naagi mga tao nga magdungag og sakyanan, makapark diya sa kasada kung asa makaagi ang atong mga responder ug sa mga balay sir. And every year na increase of population, increase of people na nagaani sa Davao City, increase of establishments. So it's really higher risk gid siya, nagataas pod ang risk because of those factors. Yet the Bureau of Fire Protection always reminds them na mo nang nagasulod jud mi sa ilaha, naga-check house to house. But of course, with our reminders, we are hoping that this community would really listen and act with the calling na to support our mission for a fire-safe community. So mo to mga igala no, ang pahayag no sa tondo ka mga opisyal mga igala no, so taas mo guto ilahang discussion gud mga katambayan. So wala na to na take up tanan no sa moto ang ilahang mga kuno with regards sa kaning mga pagbantay sa tuang sa tuang kadagatan no, pinagi sa Coast Guard no, nagrepresent man si Sir Domingo mga igala no, not just sa yung substation sa may Santaan na mga igala no, kundi appeal na anti-book Coast Guard may igala no, station sa Davao City. So na din ha mga igala no, kuan niya dito kung sa dapat ang buhaton no, uguban pa nga mga updates mga igala. Well, while si Ma'am Sheena mga igala no, of course kaning sa tong sunog yun no, there's Davao region mga igala no, kay punta kay daghan bi kay magsunod-sunod ba ito sunog to niagi no. So sa tong mga gipambuhat or sa batong mga kuan no,
angay nga dapat buhaton mga higala sa tong katawhan no para makalikay ta sa sunog no. Anyways mga higala, daghan pang mga update gikan sa ato ang kuan mga higala no, sa ato ang Bureau of Fire Protection 11 o ato ang Coast Guard Station Davao City no, man lang sa mga importante painumdum ni ato si Bianan. Balik kita mga higala, din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Feniquito mga higala. Marag na nagkuan kay ngano dong napansin no. Actually kada bar exam mapansin ko ginang basura gyud sa mga kuan gyud. No diha no. Okay, say mo duty ni diha man mi nagaagi before para makaabot ko diri sa media hub. No? Susunod siguro ako ng videohan, no? Ano siguro ng videohan siguro mga higala no, nakabuta pa nito. Congratulations for finishing strong during the 3-day bar exam, no? Tapos ang basura ninyo, Diyos ko. O mo unta dapat na itatuka ako po ninyo no, kanang yung basura gyud, basura. No? Kay future kuan mo tapos suguman. No? Bisag itapok lang gud ninyo. Mora ginaon kan bisag itapok na lang ninyo, no? Kay gakatag di as karsada. No? Ambot kinsa ka to nga area dira dapit sa may kanang Kukils, may kala nga kanto. Kay sa ubang area mga higala wala may kuan. Ano nga mapasangilan na mga tinay kat porke na dira ilahang headquarters nga tinay dito na pwesto sa unahan. No? Di pud siguro. Nagit siguro ilaing mga feeling ko dili taga Davao, dili kita taga Davao ang nagkalat din ha mga ang katambayan no. Ay dalaan yung kadamak din sa inyong lugar. Kung saan kung damak mo sa inyong lugar, dala diri. Mura na ako Alam man ta mo sa ginasaway ta mo kay ngan ana mo pero ay ninyo dala diri. No? Ay gina ninyo dala diri mga katambayan no. Inyong kung usa mo kadamak sa inyong lugar, inyo dalhon diri sa Davao. Mo na ay mo pagkuan ay kuan abot kisa to daghan mo tapok dili man gud taga Davao lang dili lang gid Davao school sa nag-bar exam din ni Miguel dili lang Davao region na mga schools na sa Bar na sa Region 12 no na Zamboanga na Cagayan de Oro na Bukidnon isa pa ba imposible po na sa ang kuan Zamboanga may bulag man sila no ambot lang po sa other schools siguro no bay lain mambutuan dito siguro sa Iligan nag-take magduha ra man ka book testing center diri sa Mindanao. Asa nitong pande wala na di bar exam sa my father sa Torino Orios University. No, di para katong mga taga Cagayan de Oro dito na lang sila mag-take no or ang Cagayan de Oro mismo ano kaya nawala na ang Xavier University sa ilahang kuan no as testing center. Di siguro kaya. Gwapo man lang ang eskwelahan dito. Ato gani ko. Kapo lang mga classrooms. Bakit kaya? Tapos nasa Cagayan de Oro ang Court of Appeals. Kita mga higala ay dinita sa atong iskutan mga higala no. With regards dugang update mga higala gikan sa ato ang kuan gikan sa ato ang mga ahensya no. Sa tong kuan gaya atong ipadayon tong mga nahisgutan kaganiyan sa to ang Coast Guard Station Davao City og sa to ang kuan no Bureau of Fire Protection 11 may gala pinaagi sa to pinauna dra may gala sa Coast Guard may gala balikan nato may gala no si Coast Guard Station Coast Guard Substation Commander Santa Ana Commander nga si Ensign Patrick Jan Domingo og ang kuan mga higala no Public Information Unit sa Bureau of Fire Protection mga higala no girepresentahan ni Senior Fire Officer to Sheena Soralta mga higala. Paminaw na to. Last na lang, makita ba nato sa pag-increase sa population, pag-improve sa lifestyle, nakita ba nato ang effort po sa barangay? So yes sir, I guess the barangay nowadays are strengthened po sila with of course additional aside from the budget, but they are also because of the experience that they have in the community. I guess nobody wants the same disaster to happen again, but still it happens. And all the barangays here in the region, I believe, are very supportive naman po sa aming endeavors.
So, they equip, every time po nagpapatawag yung Bureau of Fire ng mga example lectures, drills, and trainings, they're very supportive. They give people, pag may meeting, inaano talaga nila, in-encourage yung community nila. But as to after what happens there, yun din yung ang aming hope na may effect with our cause in calling a fire, na maging safe sila with the hazards and dangers of sunog. Thank you. Sige. Para maisa lang ang pangutana po, Ma'am Suralta. In regards sa katupag monitor na to sa mga buildings every now and then, kay gina-inspection man pirmi, na may nakitaan nga violation within the Davao region sa mga existing buildings, labi na sa mga renovations nga ginabuhat na wala kabalog na naay prone sa short circuit na magka-cause of fire. Then ang second question, naabay instance nga while they're making milagro na nahitabo, wala kabalo nga mukalit og muulbo ang kalayo, ma'am, sa mga building, labi na sa lodging house. Maray akong mga pangutana, ma'am. Okay. With regards to the fire inspection, sir, no, diba, we all know that as part of renewing sa mga business, nag-apply man gid ang mga entrepreneurs with the fire safety certificate. And it's kumain ka nga na ay mga nakita na mga delinquencies. I think with the report sa first semester na ay mga nakita nga na ay mga delinquencies ang atong mga business establishments, and nakakasi siya sa report with after inspection reports atong mga inspectors. And we conduct our fire safety inspectors conducted inspection every day, quarterly, and semester or yearly with all establishments, and the establishment owners know very well of their discrepancies kaya na may report na ginahatag sa ila, sir, after every inspection. So they are aware of their violations. Then, follow up ng pod na napod ba yung mga pipila ka establishments na wala pod naka-comply nga na ay mga fire extinguishers po? Sir, kana na usahay na wrong notion when it comes to the BFP kaya permitted na ma-equate dahil sa fire extinguisher. But please know that it's not only about the fire safe appliance ang ginapangita sa fire safety inspection. It's not the fire extinguisher. Daghang factors, your fire exit, ang kanang stairs, doors sa exit, daghang factors, sir. It's not only a fire extinguisher. So the building itself, if it's safe for, yun nga, yung mga exit, yung stairs, mga doors nila, mga ganun. Ang percentage sa compliance sa Davao City. Sir, ang ako mahatag, sir, no, is, kasi in first semester is sa target namin na number of inspections to be number of buildings to be inspected for the first semester is actually 100% talaga na-inspect yung target for the first semester. So for this quarter, meron pang natira na 40% of all establishments within the region na need i-inspect pa. Common violations. Common violation, sir, I cannot speak to that for now, sir, no, kay. But the common violation, sir, yung mga exit, yung mga appliance, yung mga mostly nakita sa mga Establishments. yeah, establishments. Common violation of establishments. So far sa Davao City alone na. For Davao City alone, sir, dili ko kahatag yun dayon og data karon, sir, no, kung unsa to lang top 3, ang top 3 na mga violation. Maybe you can give me I can give you the data afterwards para sure ko sa akong ihatag nga violation kay basin ako maka-violate. But sir, I can give you with that if you can. I still have to ask, or may data kasi akong dala, but these are numbers. But as to the violation, wala pa kasi akong na data for that. But
Mostly kasi, nasa ano kasi yan nila sir, nasa mga after inspection reports kasi nila yan. And usually yung binibigay sa amin na report are data of number of those na non-compliant. But as to what kind of compliance is, meron kasi silang ano sir, John and then Francis. Ma'am, sa alleged mo sa mga kwan dito sa Barangay 23-3 during atong suno, kung dito naka-responde ma'am, wala tayo isunod tubig ang barka. Sa bahay kita sa investigation. Okay. Dali lang mamatay mo pa. Walay to grabe sa naman. Wait naman. Pwede ba yung vehemently din na joke lang, sir? Dili po na siya tinuod, no? Because pag wala po tubig, dili po pwede nga makapark ang among fire truck ng walay tubig. That would be very blatantly mali yun kayo na siya. Kaya pwede may makaswana na administratively sa admin, no? But maybe what they, of course, I know the feeling of the victims. Of course, they will say that nga walay tubig. But ang fire truck kasi, meron kasi siyang capacity, no? Pila ka gallons, 1,000 gallons of sa nga tubig sa sulod sa fire truck. And then there's a pressure, water pressure, and it would only last for 10 to 15 minutes with that kind of pressure during fire suppression. And it's continuous. That is why, during the operation, fire hydrants, water tanker that would feed the water to the suppressing, to the operating fire truck, makatabang din na siya. Kaya of course, pag nana dito isa ka fire truck nakasulod during the suppression operation, di naman na siya kalabas, sir. Diba? So that's why we have the water tanker, we have other fire trucks to feed there. And it will only last 10 to 15 minutes. Ang capacity sa fire truck na to, nga makalabas og tubig. So, I would understand if they will say nga, ulay tubig, but because of course they're the victims and they wanted to na mapalong gid ang apoy sa madali nga panahon, but they would also have to understand na nagin na siya tubig ang fire truck, sir. But if you see a fire truck po nga nakatambay tapos kanaganing murag nagbaw ang head niya, so kana siya is an unserviceable fire truck. But all our fire trucks nagin na siya sulod tubig even if nakapark po yan. Even the volunteers, na-encourage mo. Yes, sir. Volunteers. Yes, sir. Yes, sir. They are a very significant partner with when it comes to fire safety and prevention, especially sa suppression, sir. Dako kaayog tabang ang fire volunteers, especially here in Davao City. I can see that they are very active and very supportive, sir. Kay sila gyud una nga naa sa road, and of course they are so willing because that's volunteerism, so it's very for them, para sa community. Ma'am, klaro na to, ma'am. So it's not true na walay tubig ang fire truck na respond. No, ma'am, it's not true. So nagi na tubig, ma'am. Nagi tubig ang fire truck. It just siguro it happens na nakita na nila nga nahurot na during the time of operation. Continuous kasi yan, ma'am. Yung capacity ng ating fire truck with 1,000 gallon with the pressure pag-suppress pag-operation, that would only last 10 minutes, 10 to 15. Continuous na in terms sa conditions sa mga sakyanan ng mga fire truck na to, I think last spokesperson ng Imo niya na yung mga sakyanan nga wala nagkagan sa mga sa fire truck na to sa Bureau of Fire Protection. Sa karoon ko, pila ba mo kaniya? Pila na maintenance na? Under maintenance, para sure lang po, sir, ha? Okay. Fire trucks, so we're talking of the logistics. All fire stations naman po, sir, in all provinces, nagaano naman po, working naman po ang ating mga fire truck. As to the number of kanang under maintenance, it's because especially yung katugan yung mga karaan na sa mga 1960s, 1970s na mga fire truck. So, tapos sila, sir, always to sila gina under maintenance because of old age. So, Sa Davao City, ma'am, ilan ba yung fire trucks? okay. Wait lang kayo. And every fire stations, ilan din ang fire trucks? Okay. Sorry.
Okay. Overall po, ang ating fire truck, in Davao City, we have 16 serviceable fire trucks. 16, ma'am. 1-6. Yes po. Serviceable fire truck po. And then, yung iba is still for service and under maintenance po. But in total po, we have 113 total of serviceable fire trucks in the whole region. So we have 113 total. Enough to siya. Enough ba siya? Sa ideal mo po. Ideally, sir, with the growing population and the growing number of establishments, sir, it's not only the equipment, yes, dili po siya enough, but that is why in the modernization program of the Bureau of Fire Protection, that is why kung makita ninyo always nga in a year na atay makuha nga isa or duha ka fire truck from our national office, and especially that is why the 20% of the LGU fund, kani siyang 20%, sir, no, kay mao man ni siya kani sa fire code collection nga kanang fire code fees nga ginabayad. With that 20%, ang LGU could buy this equipment for the Bureau of Fire. So mas better nga mas daghang fire truck. Pero naman tayo private po mga augmentation, ma'am, di ba? Yes, ma'am. Kanang mga LGU owned. Yes, we have LGU owned 18 in total. So, LGU sa LGU. LGU owned fire trucks we Davao have. City na mo. No, ma'am. It's a whole region. But the Davao City received new fire trucks from the Davao City government with their disaster fund. I think that is it. So, tanawa rin yung ato mga kurap ng mga official na kailangan, di ba, sila lang naka-libo na palit fire trucks nga, bilyon-bilyon ang kurakot. So, mao to mga igala, no, ang pahayag, no, sa ato ang duha ka mga opisyal, mga igala, no, gikan sa Bureau of Fire Protection Level, no, Coast Guard Station, Davao City, mga igala, no. So, hopefully, mga igala, no, natay impormasyon nga nakutlo gikan sa to ang duha ka mga opisina, mga igala, especially kani sila mga igala, they belong to the men in uniform, mga igala, no. Ang kuan mga igala, ang Coast Guard nagabantay sa dagat, mga igala, and then kuan mga igala, no, ang BFP, of course, pamatay sunog, fire prevention kung mahimo, no. Unta kato mga ginapang storya ni masunod gudto ninyo, mga igala, especially sa BFP, no. And then kanang diha sa kuan puno ka nagaligog dagat diha, mga igala, bisag asa, no, kung badlungon mo sa Coast Guard, patuol lang taon mo kay para man na sa inyo ang kaayuhan, no. Nya malumos na pud mo, salat na pud gobyerno. Kaya mo gibadlong sa Coast Guard. Ay nako, Diyos ko. Anyways, may karamatay kong oras ang ngalan sa Tibok Persa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, may gala ko yung nakaban Armando Finiquito. Ala sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hangtod sunod sa dagang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.